Teka, sigurado ka ba talaga, Magno? Tama ba ang daan na tinatahak natin? Mukha kasing walang taong nakatira dito eh. Hindi kaya maraming mga nilalang na nakatira sa lugar na to. Yung bang masasamang mga elemento na madalas na ikwento sa akin ni Lolo Estoy? Hay nako, ano ka ba naman, Tol? Umiral na naman ang pagiging matatakutin mo eh. Alam mo, hindi talaga sa'y bagay ang pangalan mo. Para ka kasing ewan eh. Lalaking-lalaking pangalan mo pero ang duwag-duwag mo. Nako, ewan ko sa'yo. Wala naman sa pangalan yan, Tol eh. Kung bakit ba naman kasi kailangan pa nating puntahan ng ama mong umabando na sa'yo ng 16 na taon. Aba, kung sa akin nangyari yun, nako. Niha, niho. Wala talaga mapapala sa akin ang ama ko. Tol, wala naman kasing mangyayari kung habang buhay ako magagalit sa kanya. Tsaka isa pa, hindi ko alam kung anong totoong dahilan ng kanilang pag-iiwalay. Kaya wala pa rin naman akong karapatang husgahan si Papa sa nagawa niya. Kung hindi rin naman dahil sa kanya wala rin naman ako sa mundong to eh. Kaya ba nakipagtalo ka pa kay Aling Nera para lang puntahan ng ama mo sa lugar niya? Tumakas ka pa nga para masunod lang ang gusto mo. Ewan ko ba, Tol? Para kasing gusto ko talagang makita si Papa eh. Madalas kasi ako nananaginip ng baraha. Tapos, biglang sisingit sa panaginip ko ang mukha ng aking ama. Humihingi siya ng tulong. Kahit wala siya mukha sa panaginip ko, pakiramdam ko kilala ko siya at kailangan niya talaga ng tulong ko. Pakiramdam ko talagang nasa panganib ang tatay ko. Ikaw lang talaga ang kilala kong masyado nagpapaniwala sa panaginip. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Sawa na ako magalit sa ama ko, Tol. Kaya nga pinag-iisipan ko mabuti ang pagpunta sa kanya dahil ayoko merong pagsisiyan sa uli pagdating ng araw. Kung ganun, Tol, susuporta ako kung ano man ang magiging desisyon mo. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi mag-alala eh. Teka, nasang lugar na ba tayo? Pareho nating hindi alam ang daan eh. Nakita ko sa nilampasan natin tulay kanina. Nasa Baryo Alawihaw na tayo. Nandito na tayo sa lugar ni Papa. Ang pinagtataka ko lang, wala man lang tayong madaan ng barangay hall na maaari natin pagtanungan. Baka naman, Tol, wala talagang punong tanggapan sa baryong to. Batay sa itsura ng lugar, parang liblib na to at malayo sa bayan eh. Halos mga punong kahoy lang ang nakikita ko nasa gilid ng daan eh. Wala man lang tayong makita kahit isang bahay na nakatayo. May ganung lugar pa ba sa panahon ngayon? Halos lahat ng baryo may barangay hall na eh. Isa pa, ganito naman siguro sa probinsya kaya maghintay pa tayo. Teka, ayun oh, may lalaki may buhat ng panggatong. Magtanong kaya tayo sa kanya. Inihinto ng may 18 taong gulang na si Magno ang kanyang minamanehong kotse sa tapat ng naglalakad na lalaki sa gilid ng kalsada. Walang panapin ang paa nito at may panyong nakatali sa ulo ng lalaki. May sukbit din itong itak at walang suot na pang-itaas na damit. Saglit itong tumigil at pilit silang inaninaw sa loob ng kanilang sasakyan. Ibinaba niya ang salamin ng kanyang bintana at kinausap ang lalaki. Napakunot ang noo nito na nakatitig sa kanyang muka. Manong, pwede po ba magtanong? Ito na po ba ang baryo ng Alawihaw? Ibinaba na muna ng lalaki ang buhat nitong panggatong na kahoy. Pagkatapos ay hinarap siya nito na blanko pa rin ang ekspresyon ng muka. Halata sa mga mata ng lalaki na kinikilala silang mabuti, saka nagpalinga-linga sa paligid bago ito sumagot sa kanya. Ayon sa lalaki, yun na raw ang baryo ng Alawihaw. Kung mga dayo lang daw sila sa lugar, ay wag na raw silang tumuloy dahil marami na raw ang pumasok sa baryo na yon na hindi na raw nakalabas sa lugar. Magtatanong pa sana si Magno pero nagmamadali ng binuhat ng lalaki ang dala nitong mga panggatong at umalis nang walang paalam sa kanila. Anak ng tinapa naman, oo. Napakatipid naman ang sagot ng lalaking yun.
May banta pa ng pananakot na sinasabi ha. Kahit ako pre, yun din na napansin sa lugar na to. Ano kaya kung bumalik na lang tayo sa Maynila? Parang mas lalo akong kinakabahan sa sinabi ng lalaking yun eh. Sus, wag mo na lang pansinin ang sinabi ng lalaki. Halata namang tinatakot lang niya tayo eh. Tara na, para hindi tayo gabihin sa daan. Mahirap na, hindi pa naman natin kabisado ang lugar na to. Muling binuhay ni Magno ang makina ng kanyang sasakyan, saka pinaandar yun papalayo sa lugar na yun. Pagdating nila sa sangandaan, ay bigla silang nag-alala na baka magkamali sila ng daan na papasukan. Tiyempo naman na may biglang sumulpot na babaeng nakatapis lang ng tuwalya. Maputi ito at mahaba ang buhok. May dala rin itong palanggana na may laman na malinis na damit. Sa tingin niya ay matanda siya sa babae, kaya naglakas loob siyang magtanong sa babae. Miss, pwede ba magtanong? Hindi kasi namin alam kung saan ang daan papunta sa Baryo Alawihaw eh. Alin ba sa dalawang daan na to? Itinuro ni Magno ang sangandaan na sinundan naman ang tingin ng babae. Pagkatapos ay hinarap siya nito at nagsalita. Ayon sa babae, na kahit alin naman daw doon ang daan na papasukan nila, ay pareho naman daw sa dulo nito ay ang baryo pa rin ng Alawihaw. Maya-maya pa ay nilubos na niya ang pagtatanong. Miss, may kilala ka ba dito sa baryo niyo na ang pangalan ay Danilo Santos? Mas kilala siya sa pangalan na Mandani. Tumango ito. Ayon sa babae, ay kilala raw nito si Mang Dani. Anak daw ito ng isang matandang albularyo na magbabasa raw ng bara para manggamot ng mga taong may mga sakit. Kaya lang ay medyo may kalayuan daw ang bahay ni Mang Dani sa karamihan ng tao dahil na rin daw sa kakaibang kondisyon ng lalaki. Kaya naman bumundol ang kaba sa dibdib ni Magno dahil sa pag-alala. Alam niyang totoo nga ang nasa panaginip niya na may sakit nga ang kanyang ama. Nagkatinginan silang dalawa ni Rocky, kahit ito ay hindi makapaniwala sa mga narinig mula sa babae. Pagkatapos ay nagpaalam na ang babae at tumalikod na ito sa kanila. Kahit wala na sa kanyang harapan ng babae, ay hindi pa rin siya makapaniwalang 16 na taon nang pinapahirapan ng sakit ang kanyang ama. Kahit si Rocky ay hindi na nakuhang magbiro nang makita ang ekspresyon ng muka ni Magno. Kaya pala ganito ang pakiramdam ko, tol eh. Kaya pala gabi-gabi akong hindi pinapatahimik ng aking panaginip dahil may sakit talaga ang tatay ko. Paano kayang nangyari yun na nagkatotoo mga panaginip ko? Baka naman nagkataon lang talaga, tol. O di kaya iniisip ka ng iyong ama habang nahihirapan siya kaya nararamdaman mo ang paghihirap niya. Sa bagay na yan hindi kita kukontrahin, tol. Pero bakit parang apektado ka sa mga nangyayari? Ni hindi mo naman nakasama ng matagal na panahon ng tatay mo. Yun na nga, tol eh. Ang ikinakasama ng loob ko. Konting panahon na lang kami magkakasama dahil nasayang ang 16 na taon na hindi ko siya nakasama. Kaya siguro hindi niya kami hinanap. Dahil nga sa may sakit siya. Sa isang bahagi ng puso ni Magno, punong-puno ng panghihinayang ang nararamdaman niya para sa mga oras na nasayang nila nang hindi sila magkasama ng kanyang ama. Buong kasabikang pinabilis niya ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan para lang makarating kagad sa bahay ng kanyang ama na nakatayo raw sa gitna ng palayan. Naalala niyang sinabi ng babae na madali raw nilang malalaman kung nasan ang bahay dahil marami daw ang mga taong pumupunta para magpagamot sa kanyang lolo Tinoy. Pagkaraan ng ilang minutong pagbabiyahe ay hindi pa rin nila matagpuan ang bahay na tinutukoy ng babae sa kanila. Kaya naman, saglit na tumigil sa pagmamaneho si Magno at napatingin sa kanyang kaibigan na kanina pang hindi mapakali sa kinauupuan. Mukhang naliligaw na tayo, tol ah. Hindi kaya niloko tayo ng babaeng yun?
Mukhang wala naman sa itsura niya nagagawa ng ganun, pre. Baka naman tama ang direksyon na tinatahak natin. Di ba sabi niya malayo raw ang baryo na yon? Kung sa bagay, hindi pa naman natin napupuntahan ng lugar na to Kaya pakiramdam ko ang layo-layo nito sa bayan. Ay nako, bahala na nga. Madali na lang naman ang magtanong sa iba Ipinagpatuloy ng magkaibigan ang pagbiyahe sa makipot at masukal na daan. Ilang beses din silang nagpalinga-linga sa paligid sa pag-asa na makakakita sila roon ng tao na maaari nilang pagtanungan. Subalit lumipas ang 1.5 oras na pagtahak nila sa daan, ay wala pa rin silang nakitang tao na maaari nilang pagtanungan. Kaya naman, hindi na naiwasan ni Magno ang hindi mag-alala. Lalo pa sa itsura ng signboard. Halos pare-pareho ang itsura na halatang nilulumot na dahil sa kalumaan. Tol, teka lang. Sigurado ka pa ba sa daan na to? Pambihira naman halos lahat ng nakasulat sa signboard palaging welcome Barangay Alawihaw. Baka naman marami ang baryo ng Alawihaw. Tumahimik ka na nga, tol. Tinatakot mo lang ang sarili mo Walang ganung lugar na halos magkakapareho ang pangalan ng baryo. Kung meron man, ay nilalagyan nila ito ng mga numero. Pilit na isinantabi ni Magno ang kabang bumubundol sa kanyang dibdib. Dahil na rin sa pagtataka. Hindi siya nagpahalata sa kaibigan dahil ayaw niyang mas lalo lang ito mag-alala. Idagdag pa ang kanyang takot na baka abutan sila ng dilim sa daan. Pinabilisan na lamang ni Magno ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan para makarating kagad sa lugar na nais puntahan. Pero bigla silang napasubsob sa manibela nang biglang may tumawid sa kanilang dinaraanan. Humampas ito sa unahan ng kanilang sasakyan. Hindi nila yon kagad napansin dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi kagad nakapagsalita si Magno nang maisip na may nabangga silang tao. Tol, nakabangga ka! Diyos ko, parang tao yung nakita kong bumangga sa kotse natin Paano tol? Anong gagawin natin ngayon? Diyos ko, tol, wag naman sana. Teka, dito ka lang Ako na lang ang bababa, titignan ko muna kung tao nga ba ang nabangga ko. Akma na sanang bubuksan ni Magno ang pinto ng sasakyan nang biglang tumayo sa unahan ng kanilang sasakyan ang isang lalaki na putol na ang braso. Sa katawan ay tadtad ito ng mga sugat na parang matagal nang hindi naghihilom. Naliligo ito sa sariling dugo. Hindi sila nakapagsalita dahil iniisip niyang siya ang may gawa ng nangyari sa lalaki. Nanlalaki ang mga mata nito na nakabuka pa ang bibig. Bakas sa mukha nito ang labis na sakit na nararamdaman nito, pero iba ang kanyang nakita sa mga mata ng lalaki. Para itong humihingi ng tulong sa kanila. Panay ang linga nito sa likuran na halatang may kinakatakutan. Tangka na sanang bababa si Magno para tulungan ito nang mula sa likuran ng kanilang sasakyan ay nakita nila ni Rocky ang karumal-dumal na itsura ng isang halimaw. Isang gagamba na may mahahabang galamay na bigla na lamang tumusok sa likod ng lalaki. Nanlalaki ang kanilang mga mata na hindi kagad sila nakagalaw sa kinauupuan. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga oras na yon. Mula sa loob ng kanilang sasakyan ay kitang-kita nila kung paanong sinisip-sip ng halimaw ang utak ng lalaki. Sa kanila pa ito nakaharap habang nakaawang ang bibig. Nandidilat ang mga mata ng lalaki dahil sa sakit. Kasunod ang pagpatak ng luha ng biktima sa mga mata. Dahil abala ito sa paglapa sa lalaki, ay hindi sila nito napapansin. Abot langit ang kanilang pagdarasal na sana ay makaligtas sila sa mga sandaling yun. Tara na, tol! Tara na! Umalis na tayo rito! Bilisan mo! Diyos ko! Rocky! Ayaw umandar ng sasakyan! Halos manginig ang buong katawan ni Magno nang makitang naubos ng gagamba ang utak ng lalaki.
Kasing laki lang ito ng bola ng basketball na kayang kumain ng utak ng tao. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng sipol ng isang lalaki. Nanggaling yon sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Mabilis na umalis ang gagamba at iniwan silang natitigilan. Diyos ko, akala ko katapusan na natin eh. Anong klaseng nilalang yun? Hindi ko alam, tol. Ngayon lang din ako nakakita ng ganong klaseng nilalang na kumakain ng utak ng tao. Sana naman, isang uri lang yun ang mabangis na hayop. Ano sana, tol? Nakita mo naman, di ba? Para siyang halimaw. Tara na, umalis na tayo rito. Baka marami pa siyang kasamaan. Pambirang lugar to, oo. Parang totoo yung sinasabi ng lalaki na una natin pinagtanungan na. Tutuloy pa ba tayo? Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Wala na, nandito na tayo, tol eh. Wala nang dahilan para umatras pa. Mas lalo kong gugustuhin makita si Papa dahil sa nangyari ngayon. Pasensya ka na, tol, kung pati ikaw ay nadamay pa sa problema ko. Saka lang din napaandar ni Magno ang makina ng kanilang sasakyan. Halos paliparin niya ang kotse at iniwan ang lalaking nakahandusay sa daan habang nakadilat ang mga mata. Nakataob ito sa lupa na sa kanila pa nakatingin habang papalayo sila sa lugar na yon. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamaneho, sa wakas ay narating nila ang barangay hall ng Alawihaw. Gawa lang yon sa kawayan at ang bubong naman ay yari sa dahon ng anahaw. Maraming nakakulong sa rehas na bilog na kahoy. Mga menor de edad yun na sa tingin niya ay mga lumabag sa karpyo. Kaya mas lalong nag-alala si Magno. Alam niya sa kanyang sarili na kakaiba ang lugar ng kanyang ama. Pero kahit ganon ay hindi pa rin siya magpapapigil na hindi makita si Mang Dani. Sa tanod sila nagtanong kung saan ang tamang direksyon papunta sa bahay ni Mang Dani. Sumama pa nga ito sa kanila para madali nilang makita ang bahay ng matanda. Hindi rin sila nakapag-usap ni Rocky. Iniiwasan nilang may makaalam sa nangyari sa kanila kanina. Ilang saglit pa ay narating naman nila ang isang malaking bahay na gawa sa tabla ng kahoy. Sinaunang panahon pa ang estilo ng bahay dahil sa mga lumang palayok sa labas ng bakuran na sinadyang gawing palamuti sa bakuran nito. Kapansin-pansin din ang mga pila ng mga lalaking nagpapagamot. Hanggang sa loob ng bahay ng matanda ay punong-puno yun ng pasyente. Saka lamang sila iniwan ng tanod at sa likod bahay na lamang daw sila dumaan. Pambihira naman pare oh. Parang gusto ko na talaga magsisi na sumama ako sa iyo eh. Nakakatakot ang lugar na to. Baka hindi na tayo makalabas ng buhay sa baryong to, tol. Saan tignan mo oh. Halos lahat ng pasyente ng lolo mo eh. Tad-tad ng sugat sa balat. Nakakadiri. Huwag ka na nga muna maingay. Baka mamaya niyan eh, may makarinig pa sa'yo eh. Lalo tayo madisgrasya dito. Ay nako, hanggang ngayon pa rin eh. Hindi mawala-wala sa isip ko yung nangyari sa atin kanina. Pasensya ka na, tol. Di ko naman akalain na makakakita tayo ng ganung uri ng halimaw eh. Madalas ko lang napapanood sa mga pelikulang ganung uri ng nilalang. Pero tol, hindi naman yun ang ipinunta ko rito eh. Pagkatapos ng mga nangyari kanina, mas lalo lamang na gusto kong makita ang tatay ko. Sobrang ng pag-aalala ko sa kanya, tol. Kung kinakailangan na isama ko siya pa uwi sa Maynila ay gagawin ko. Mailayo lang siya sa lugar na to. Ewan ko pare ah. Wala na akong masabi sa'yo. Ikaw na ang pinakadakilang anak sa buong mundo. Pagkatapos kang pabayaan ng ama mo, ikaw pa ang gumagawa ng paraan para mahanap siya. Aba, tapos nagbayad ka pa ng malaki sa detective para lang hanapin ang papa mo. Pagkatapos ngayon, handa ka pang magbuwis ng buhay para lang masiguradong nasa mabuti siyang kalagayan. Alam mo tol, wala namang magagawa ang galit eh. Walang magbabago at hindi na maibabalik ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Pagbali-baligtarin man ng mundo, hindi na magbabago ang katotohanan na siya pa rin ang ama ko. Oo na, sige na, talo na ako. Ikaw na ang panalo. Hindi ka na mauubusan ng katwiran eh.
Ang sa akin lang naman, tol, payong kaibigan lang. Alam ko kasi naging sakripisyo mo bago mo mahanap ang papa mo. Mabigat ang hakbang na nilapitan ni Magno ang nakasaradong pintuan sa kusina. Dahan-dahan nilang itinulak ang pinto. Tumambad sa kanilang paningin ang nakapilang mga lalaki na halos lahat ay may sugat sa pulsuan, braso at muka. Sa gitna ay isang matandang lalaki na puro puti na ang buhok. Lambas dibdib ang balbas nito na nakatingin sa inilalatag nitong bara sa lamesa. Dahil sa ayaw nilang magambala ang ginagawa ng matanda, nakiusyoso na lamang silang dalawa sa matanda habang binabasahan ito ang isang lalaki na tadtad ng sugat sa katawan. Iba na rin ang amoy ng singaw ng katawan ng mga pasyente, parang mga nabubulok na laman at halatang matagal nang hindi naghihilom ang mga sugat nito. Ayon dito sa baraha ko, huwag ka nang iinom ng alak sa ikadalawang kabilugan ng buwan dahil siguradong mapapahamak ka na maaaring humantong sa kamatayan mo. Halata sa mukha ng lalaki ang takot habang binabasahan ito ng kakaibang baraha. Lumikot ang mga mata nito at hindi mapakali sa kinauupuan. Bumunot pa ang matanda ng isa pang baraha at nakuha nito ang larawan ng isang gagamba. Sa pagkakataong yun, nanlalaki na ang mga mata ni Magno na tumingin sa matanda, pati na sa mukha ni Rocky. Hinihintay niya ang sunod na sasabihin ni Lolo Tinoy. Ito ang papatay sa'yo kapag hindi ka naniwala sa mga sinasabi ko. Huwag ka munang lalabas ng bahay para hindi ka mapahamak. Napansin ni Magno ang isang uri ng kwintas ng matanda. Nakadikit ito sa dibdib ng matanda. Hugis bilog yun na may kulay puting bato sa gitna. Hindi niya alam kung tama bang nakita niya na biglang naging mata ang kulay puting bato at kumislap yun habang nakatingin sa kanya. Napaatras siya ng hakbang at muntik niyang maapakan ang paa ni Rocky. Magkakasunod na paglunok ng laway ang ginawa ng binata habang nakatingin sa kulay puting bato na nasa leeg ni Lolo Tinoy. Kaya naman, tila naramdaman ng matanda ang presensya niya at direkta itong tumingin sa mga mata niya. Umagaw na rin yun sa atensyon ng ibang mga lalaking naroroon. Lahat ay nakatingin sa kanilang gawin ni Rocky. Sa pagtaas ng mga balahibo niya sa katawan, ay hindi agad siya nakapagsalita. Kaya naman, ang matanda na ang bumasag sa katahimikan. Hindi ka taga rito, tama ba? Pero kadugo kita. Alam ko kung bakit ka naririto. Opo. Malakas ang enerhiya ng katawan mo at bigla ko naramdaman yon. Natatalo ng presensya mo ang ginagawa ko. Kaya kung ako ang sadya mo, kailangan mong maghintay hanggang sa maubos ang mga nagpapakonsulta sa akin. Mamaya tayo mag-uusap. Tara na pre, doon na muna tayo umupo sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Wala kayong uupuan. Isa man sa mga upuang nandito. Kailangan niyo munang lumabas ng bahay ko para hindi kayo mahawa ng sakit nila. Hindi halos nakagalaw si Magno sa sinabing yun ng matanda. Hindi ito pangkaraniwang manggagamot dahil parang nakikita nito ang kanyang pagkatao. Maya-maya pa ay muling ipinagpatuloy ng matanda ang ginagawa sa mga pasyente nito. Doon na lang kaya muna tayo sa kotse, tol. Ang weirdo naman ng matandang yan. Parang mangkukulam o aswang eh. Naririnig kita. Umalis na muna kayo sa bahay ko para hindi lumipat sa kasama mo masasamang enerhiyang nasasagap ko sa katawan ng mga pasyente ko. Hindi maaaring lumapit sa akin ang kadugo ko. Kaya wag mo kong pag-iisipan na isa akong aswang o mangkukulam. Kayo lamang ang inilalayo ko sa kapahamakan. Sa pagkakataong yun, si Rocky ang nagulat at napakapit ito sa braso ni Magno. Hindi alam ni Magno ang gagawin, pero masaya siyang nakilala siya ng matanda. Lumipas ang 4 na oras na paghihintay nila sa kotse, ay hindi nila namalayan na nakatulog na sila ng kanyang kaibigan.
Mahihinang katok sa bintana ang nagpagising kay Magno. Napakusot pa ang mga mata ni Magno. Nang pagtingin niya sa labas ay madilim na ang paligid. Tanging ang ilaw lang ng lumang gasera ang nagsilbi nilang liwanag sa paligid. Pumasok na kayo sa loob. Wala na mga pasyente ko. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Maingat na binuksan ni Magno ang pinto ng kanyang kotse para hindi niya matamaan ang matandang nakayuko sa kanila. Paglabas nila ni Rocky ay nauna nang naglakad ang matanda papasok sa bahay nito. Saka isinabit nito ang ilaw sa pintuan ng balkonahe. Dumiretso ang matanda sa kusina at pagbalik nito ay may dala na itong 2 plato na may lamang mainit na kanin at tinapa na karne ng baka. Biglang naramdaman ni Magno ang pagkalam ng kanyang sikmura, habang si Rocky naman ay hindi maitatago sa mga mata ang pandidiri dahil naalala nito ang nangyari sa lalaki kanina at sa mga naging pasyente ng matanda. Tila alam ng matanda kung ano ang tumatakbo sa isip ni Rocky. Huwag kayong mag-alala. Bago ako humawak ng pagkain, sinisigurado kong malinis ang mga kamay ko. Pasensya na po kayo sa kaibigan ko, Lolo Tinoy. Wala kayong maitatago sa akin. Galaw pa lang ng mga mata nyo at katawan ay alam ko na ang ibig sabihin. Pasensya na po kayo sa itatanong ko po sa inyo, Lolo Tinoy, ha? Paano niyo po nalalaman ang mga naiisip namin? Dahil isa akong babaylan, pinag-aralan ko ang galaw ng tao at sa tulong ng aking kapangyarihan na minana ko pa sa aking mga ninuno, madali kong napag-aralan ang lahat. Dahil ayoko nang maulit pa nangyari sa aking anak na wala man lang akong nagawa para iligtas siya. At ang mas masakit sa akin, napapagaling ko ang ibang tao pero ang sarili kong anak ay hindi. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin ako naghahanap ng taong makakatulong sa kanya para mapagaling siya sa kanyang karamdaman. Bumakas sa mukha ng matanda ang matinding kalungkutan. Alam ni Magno na sa pagyuko ng matanda ay may pumatak na isang butil ng luwa mula sa mga mata nito. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito at pumasok sa isang silid na nakatapat sa kanilang kinauupuan. Hindi niya inaalis ang paningin sa nakasaradong pintuan. Sa isip niya ay gusto niya nang makita ang kanyang ama. Halos hindi niya na nagalaw ang kanyang pagkain dahil sa abala siya sa pag-iisip kung paanong matutulungan ang kanyang ama. May mga luwang sumisilip na sa kanyang mga mata dahil sa matindi niyang pag-aalala para kay Mang Dani. Pagkatapos maubos ni Rocky ang pagkain nito, ay ito na rin mismo ang nagligpit ng mga pinagkainan nito. Pagkalipas naman ng ilang minuto, ay lumabas na ang matanda sa kwartong pinasukan nito. Nakapagpalit na rin ito ng damit. Napaatras siya ng upo nang muli niyang napansin ang bilog na palawit sa kwintas ng matanda. Nagmistulang mata yun, na titig sa kanya. Tumabi sa kanyang upuan si Lolo Tinoy at hinawakan siya nito sa balikat. Alam kong ang pag-aalala sa mga mata mo ay dahil sa nakikita mo ang buhay na mata sa gitna ng palawit ng aking kwintas. Ikaw lang ang nakakakita sa matang yon na kung tawagin ko ay silip tala. Ito ay isang uri ng mutya ng langgam na maaaring pumatay sa masasamang elemento na nagtatago sa dilim. Umaasa akong baka ikaw na makapagpapagaling sa aking anak. Pero alam ko na hindi ka interesado sa ganun. Si Danny lang ang iyong sadya. Kung sakaling magkausap na kayo at hindi magiging maganda ang pakikitungo niya sa'yo, ay ako na ang humihingi ng pasensya sa'yo. Paano pong hindi magiging maganda ang pakikitungo niya sa akin eh? Wala naman po akong kasalanan sa kanya. Pagkatapos po ng pag-abandon niya sa akin eh, siya pa po may ganang magalit sa akin. Parang hindi naman po yata tama yun. Iniisip ko pa nga lang po eh, nasasaktan na po ako. Kaya ka nasasaktan dahil hindi mo alam ang totoong kwento. Maaaring ibang istorya ang nakarating sa'yo dahil sa magaling mong ina.
Kaya naiintindihan ko kung ano ang magiging reaksyon mo sa sinasabi ko. Sige na, puntahan mo na siya. Kung ano man ang makikita mo, ay sarilinin mo na lamang. Sana'y maging okay ang pag-uusap niyong mag-ama. Parang may tinik na bumara sa lalamunan ni Magno nang marinig ang huling sinabi ng matanda. Abot langit ang pagdarasal niya na sana ay hindi mauwi sa wala ang kanilang pinaghirapan. Tumayo siya sa upuan at nilapitan ang nakasaradong pintuan ng silid ng kanyang ama. Pagbukas niya ay sumalubong sa kanya ang mabahong amoy ng silid. Nakita niya kagad ang isang matabang lalaki na nakahiga sa katre na gawa sa kawayan. Malaki ang tiyan nito at may mahabang sugat sa tiyan na halata ang pagnanaknak nun. Gustong bumaliktad ng kanyang sikmura pero bigla siyang nakaramdam ng awa para sa lalaki. Ang sitwasyon na nakikita niya sa kanyang ama ngayon ay nakita niya na noon sa kanyang panaginip. Para na lamang naulit yun at ngayon ay kaharap na niya ang kanyang ama na matagal niyang hindi nakikita. Nakatingin ito sa bubong at hindi siya pinagkabalahang sulyapan ng tingin. Parang kutsilyo yun na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Pa, ako po ito si Magno. Ang anak niyo po. Kumusta na po kayo? Nanginginig ang buong katawan ni Magno sa naging itsura ng kanyang ama, lalo na nang malapitan niya na ito at hawakan sa palad. Mainit ang kamay nito at mapula ang muka, habang ang malaking hiwa sa tiyan nito ay nagtutubig-tubig pa na may kasamang pagnananaknak. Hindi niya magawang tignan ng ama, pero ang mas ikinabigat ng kanyang pakiramdam ay ang tila wala itong nakikita at naririnig. Baliwala sa kanyang ama na naroroon siya, ni hindi niya nakita sa mukha nito ang pagkasabik na makita siya. Sa halip, isang matamlay at malamig na boses ang narinig niya mula sa kanyang ama. Anong ginagawa mo rito? Matagal na akong walang anak. Wala akong pamilya. Makakaalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Pa, kung may galit man po kayo sa aking ina, wala po akong kasalanan dun. Hindi ko po alam ang kwento kung bakit po kayo nagkahiwalay. Nandito po ako dahil gusto ko po kayong makita. Nag-aalala po ako sa inyo. Nakita mo na ako, hindi ba? Kaya makakaalis ka na. Hindi kita kailangan. Ayoko kitang makita. Pagkatapos niyo po akong pabayaan, yun lamang po sasabihin niyo sa akin. Bakit po? Bakit po kayo nagkaganyan? Alam kong sasabihin mo yan. Susumbatan mo ako dahil sa matagal nating pagkakahiwalay. Pero kinamumuhi ang kusinera. At dahil anak ka niya, wala rin akong dahilan para makipag-usap sa'yo na maayos. Matagal ko na kayong kinalimutan. Kaya nakikiusap ako. Lisanin mo na ang lugar na ito. At wag na wag ka nang babalik dito kahit kailan. Teka, hindi ko po kayo naiintindihan eh. Hindi ko rin po alam kung ano po naging kasalanan ni nanay sa inyo. Pero hindi po ako aalis dito. Kahit ipagtabuyan niyo pa ako. Hindi ko po kayo magagawang iwan. Lalo na sa ganyang kalagayan niyo. Pues, wag mo akong kakausapin. Wala tayong obligasyon sa isa't isa. Kung ano mangyari dito sa'yo, wala akong pananagutan sa'yo. Sige na, lumabas ka na. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Parang mababaliw sa sakit ng kanyang dibdib nang makita ni Magno ang mabilis na pagtalikod ng kanyang ama sa kanya. Kaya naman ay nakita niya ang likod ng kanyang ama na walang damit pang itaas. Nakita niya ang malalaking sugat nito sa likod. Sa pagkakataong yun ay hindi na nakayanan ni Magno ang nakikitang pagdurusa ng kanyang ama. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya si Rocky at Lolo Tinoy na napatingin sa kanyang muka. Bakas sa mukha ng mga ito ang pag-aalala.
Saka lang din bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Parang naglaho ang kanyang pag-asa. Bumigat ang kanyang pakiramdam na napaupo sa harap ng kinauupuan ni Lolo Tinoy. Katulad ng sinabi ko sa iyo, Iyo, hindi kanya kakausapin ng maayos. Kaya mas tatagan mo pa ang loob mo at huwag kang magagalit sa kanya. Patawarin mo siya, Apo. Hindi niya sinasadya yun. Siguro ay nag-aalala lamang siya sa kaligtasan mo. Hindi ko po magagawang magalit sa kanya, Lolo. Dahil siya pa rin po ang ama ko kahit anong mangyari. Ilang beses po ako nakipag-usap sa kanya sa panaginip ko. Kahit alam ko naman po na hindi totoo yun. Sa panaginip ko, humihingi po siya ng tulong sa akin. Kung ganon, ay tama nga ang hinala ko. Na kaya mo nakikita ang matang nasa palawit ng aking mutya, ay dahil ikaw ang susunod na magmamana ng aking kapangyarihan. Kung ganon, ay nararapat lamang na maipasa ko na sa iyo ang mutya para mapagaling mo ang iyong ama. Ngayon sa baraha ko, ay isang lalaking may dugong babaylan ang may kakayahang makapagpagaling sa may sakit, lalo na kung ito ay may busilak na puso. Isang binatang tagapagmana ng mutya ng langgam na may silip tala. Ikaw rin ang may kakayang tumapos sa mga aswang na kastor na gumagala sa aming baryo. Napatayo si Rocky dahil sa labis na takot. Si Magno naman ay napaunat sa pagkakaupo. Tila bumalik sa kanilang alaala ang nangyari sa daan nang marinig nila ang tungkol sa aswang. Matagal bago nagpatuloy sa pagsasalita si Lolo Tinoy dahil sinigurado na muna nito ang kanilang magiging reaksyon. Ang mutya ng langgam na nasa palawit ng kwintas ko ay ang kapangyarihang gabay para talunin ang aswang na pumapatay sa mga tao. Ang totoo ay hanggang ngayon, hindi ko magamit sa aswang na yon ang kapangyarihan ko. Dahil matanda na ako at mahina na rin ang mutya na suot ko. Kapag naipasa ko na to sa'yo, muling manunumbalik ang lakas nito at magagawa mo na silang labanan gamit ang mutya na ito. May nakita po kaming nilalang na kamukha po ng gagamba. Yung po ba ang tinutukoy niyong aswang na kastor? Tama ka. Isa yung aswang na kung tawagin ay kastor. Kawig siya ng gagamba. Pero ang pagkakaiba nga lamang, sinusugatan na muna niya ang kanyang biktima. At kapag nabubulok na ang laman sa sugat, ay saka lamang niya ito kakainin sa pamamagitan ng pagsipsip sa utak nito gamit ang malatubo nitong dila. Lolo Tinoy, yun po ba ang dahilan kung bakit po maraming natatakot at nagpapagamot po sa inyo? Tama ka, Rocky. At halos lahat ng binibiktima nito ay mga lalaking nangangaliwa ng asawa o kahit nasa kanilang nobya. Alam yun ng aswang, batay sa singaw ng katawan ng bibiktimay nito. Naaamoy nila ang klase ng pagkatao ng lalaki. Kung ganun po nasa panganib po si Papa. Ang ibig po bang sabihin nito, niloko ni Papa si Mama? Hindi naman sinasadya ng anak ko mga nangyari. Sinera lang ang ayaw tumanggap ng paliwanag mula kay Danny. Kung ganun po may alam si Mama kung bakit nangyari ito kay Papa? Tama ka, Apo. At totoo niyan, ako nagpapunta sa iyo rito. Ginamit ko ang aking bara para pasukin ang panaginip mo. Sa una ay nahirapan ako dahil hindi ko alam kung anong itsura mo. Mabuti na lang at kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Kaya nahanap ko ang iyong diwa. Wala, talaga po palang totoo yun na kayang pasukin ng babaylan ng panaginip ng isang tao? May limitasyon ang aming kapangyarihan, Rocky. Lalo na kapag kasama namin ang sunod na tagapagmana. Kaya ko kayo pinalayo kanina dahil humihina ang aming kapangyarihan sa panggagamot. Saka lang naintindihan ni Magno na hindi nga basta-basta ang kapangyarihan ng matanda. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at mas lalong umusbong sa kanyang puso na proteksyonan ang kanyang ama
laban sa mga aswang na kastor. Ipinagamit ng matanda ang silid nito sa kanilang dalawa ni Rocky. Bago ito umalis, ay kinausap na muna nito si Magno. Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong papasok sa kwarto ni Danny. Ayoko masaktan kayo. May mga gabi na nagwawala siya at makakarinig kayo ng ungol ng nasasaktan dahil sa pananakit ng sugat niya. Gabi-gabi niyo pong tinitiis ang ingay na yun, Lolo. Maging si Papa. Gano'n na po siya katagal na nagkakaganyan? 2 taon ka pa lang nang magsimula siyang tubuan ng sugat sa tiyan. 16 na taon nang nakakalipas. Madalas ko siyang bantayan sa labas dahil sa mga umaaligid na kastor sa baryong ito. Kaya naman, dahil sa pagkauhaw ng aswang sa dugo ng tao, naghahanap ang mga ito ng paglalagyan ng sugat para gawing reserba sa sandaling magutom ang mga ito. Parang ang estilo pagtatanim lang ng palay. Saka aanihin kapag hinog na. Pambihirang halimaw yan. Kakaiba ang pag-atake. Kaya nga hanggat maaari, ay iwasan yung masugatan ng mga aswang na kastor. Siya nga pala, Magno. Magpahinga na muna kayo at saka ko na lamang ipapaliwanag sa inyo ang tungkol sa kakayahan ng mutya. Alam kong pagod na kayo sa mahaba niyong biyahe para lang makarating dito. Kailangan ko na rin magpahinga. O siya, maiwan ko na muna kayo. Nagkatinginan silang dalawa ni Rocky nang lumabas si Lolo Tinoy sa kanilang kwarto. Halata sa mukha ng kanyang kaibigan ang pagkadismaya sa lugar na kanilang napuntahan. Maging ang ipinapakitang pakikitungo sa kanila ng kanyang ama. Alam niyang si Rocky ang nagagalit sa mga nangyayari dahil ang perang ginamit niya para mahanap ang kanyang ama ay lubha niyang pinaghirapan. Mabuti na lamang at nakabili siya ng second-hand na kotse, kaya't may nagamit silang sasakyan papunta sa lugar ng kanyang ama. Kaya naman, panggasolina na lamang ang kanilang naging problema. Nang lumapat na ang likod niya sa katre na gawa sa kawayan, ay hindi na dinalaw ng antok si Magno. Ganon din si Rocky na nakatitig lang din sa bubong ng kanilang kwarto. Kaya lang, magsasalita na sana si Magno nang makarinig sila ng malakas na sigaw sa kwarto ng kanyang ama. Tay! Tulungan niyo po ako! Ang sakit na naman! Hindi ko na talaga kayang tiisin ito! Gusto ko nang mamatay! Tol, sandali lang. Pupunta ko si Papa. Hindi mo ba natatanda ng ibinili ni Lolo Tinoy sa atin, Tol? Pero, kailangan mo magpakatatag. Alam ko ang sakit ng marinig mo nahihirapan ng papa mo. Pero sa tingin ko, sa pagkakataong to, ay wala na tayong magagawa para sa kanya. Hindi, Tol. Gagawa ko ng paraan para matulungan siya. Ililigtas ko siya. Kaya bitiwan mo ang kamay ko. Mas lalo namang hinigpitan ni Rocky ang pagpigil sa kanyang braso. Hindi nito inaalis ang katawan na nakaharang sa pintuan. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malalakas na kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Palayo yun na parang umaangil na asong galit. Kasunod ang mahinang hagulgol ng iyak ni Mang Danny. Ganon din ang kanyang Lolo Tinoy na nasa kabilang silid lang ng kanilang kwarto. Gusto niyang takluban ng 2 kamay ang kanyang tenga para hindi na niya marinig ang boses ng 2 taong mahalaga sa kanyang buhay. Sa pagkakataong yun, ay hindi na naiwasan ni Magno ang hindi sumama ang loob sa kanyang ina. Ilang beses na tinanong niya ang kanyang sarili na paano nitong naiwan ang kanyang ama sa ganong kalagayan. Hindi niya alam kung paano siya nakatulog ng gabing yon, basta't nagising na lamang siyang nakasandal sa dingding ng pinto. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malalakas na katok sa kanilang pintuan. Kaya naman, nagising na rin si Rocky at kasabay niyang tumayo para pagbuksan ng pinto ang matanda. Lolo, lumabas na kayo na silid nyo. Hindi na muna ako tumanggap ng pasyente dito sa bahay. Kailangan niyo munang sumama sa akin. Marami ang nasugatan kagabi sa pag-atake ng aswang na kastor. Tulungan na muna niyo akong gamutin ang mga biktima. Pero paano po si Papa, Lo?
Iiwan lang po ba siya natin dito sa bahay na mag-isa? Oo. Magmula na magkasakit siya, ay hindi na siya lumalabas ng kwartong yan. Sige na, kailangan na natin magmadali. Tapusin na ninyo ang mga ginagawa nyo at aalis na tayo. Kailangan nating malagyan ng mga gamot ang kanilang sugat para hindi sila maamoy ng mga aswang. Heto, may 2 akong buntot ng pagi. Mabisang pangontra yan sa aswang. Kahit papano may magagamit tayong panlaban sa kanila. Hanggat hindi ko pa naisasagawa ang pagpapasa ng mutya sa iyo. Sinilyapan lang ni Magno ang nakasaradong pintuan ng silid ni Mang Dani bago sila sumunod sa matanda. Hindi na nila ginamit ang kotse dahil mahirap daw kung mauubusan sila ng gasolina ng sasakyan. Habang naglalakad at tinatahak nila ang kahabaan ng kagubatan, ay narating nila ang 6 na bahay na halos magkakadikit sa kinatatayuan. Para itong isang munting baryo, pero napansin niya ang tahimik na lugar at maririnig nila ang ingay ng maraming kalalakihan na nakatambay sa balkonahe ng isang bahay. Halatang hinihintay ng mga ito ang pagdating ng matanda. Pare, ano kaya kung umalis na lang tayo rito? Bumalik na lamang tayo sa Maynila. Bakit naman? Hindi mo ba alam na mas kailangan ako ng aking papa? Hindi ko siya iiwan, pare. Pero, hindi na maganda ang kutob ko sa mga nangyayari sa paligid natin, tol eh. Tignan mo, marami na ang nabibiktima ng mga aswang na yun. Baka dumating yung araw tayo naman ang nasa kalagayan ng mga yan. Pasensya na, tol. Pero katulad ng sinabi ko kanina, buo na ang desisyon kong manatili sa baryong to. Hindi naman kita pipiliting samahan ako eh. Kung gusto mo, gamitin mo muna yung sasakyan ko. Mauna ka nang bumalik sa Maynila. Hindi bali na lang. Nasa naman ang konsensya ko kung ganun. Kung iiwan kita mag-isa sa lugar na to. Di ko lang talaga maiwasan ng hindi mag-alala eh. Natatakot ako sa maaaring sapitin natin dito. Tumahimik ka na nga muna. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Walang mangyayaring masama sa atin, okay? Alam ko, gagabayan tayo ng Panginoon. Wala nang nagawa si Rocky, kundi ang sumunod na lamang kay Magno. Pagkaraan ng 8 oras na panggagamot ng matanda, ay napagpasyan na nilang umuwi sa kanilang bahay. Pero pagkarating nila sa gitnang kagubatan, ay naramdaman ni Lolo Tinoy na para bang may nilalang na nakasunod sa kanila. Idagdag pa ang madilim na paligid na halos nakikita lamang nila ang daan dahil sa tanglaw ng liwanag na buwan. Maya-maya pa ay napatigil sa paglalakad ang matanda at nakaharang ang braso nito sa kanilang unahan. Sinundan nila ang tinitignan ni Lolo Tinoy. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Magno nang makita niya ang nilalang na pumatay sa lalaki. Meron itong nilalapa na katawan ng baboy ramo na halos tadtad ng sugat sa katawan. Nilalangaw ang sugat na yun ng baboy ramo, pero baliwala lang yun sa aswang na kastor. Hindi sila makagalaw sa kinatatayuan habang ang kanilang paningin ay hindi inaalis sa ginagawa ng aswang. Napalunok ng laway si Magno habang maigpit ang kapit niya sa buntot ng pagi. Akma na sanang aalis ang nilalang nang maramdaman nito ang kanilang presensya. Humarap ito sa kanila na nakabuka ang bibig na halos kumintab ang muka dahil sa malapot na likido na lumalabas sa bunganga nito. Hindi na nga nakapaghintay ang aswang. Kaagad sila nitong sinugod para atakihin. Humarang si Lolo Tinoy at tila may nakita ang nilalang sa katawan ng matanda, kaya't bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Tara na! Tumakbo na tayo! Bilisan nyo! Halos maglubid ang kanilang paa sa pagtakbo, makaalis lang sa lugar na yon. Pero pagdating nila sa unahan ng daan, ay humarang naman sa kanila ang isa pang aswang na kastor. Mabilis ang paggapang nito sa lupa na nagpaatras naman sa kanilang tatlo. Lolo, ano na pong gagawin natin? Parang napakarami po nila. Dahil naaamoy nila ang dugo mo, ang dugo ng tagapagmana ng mutya. Diyos ko, masama ito. Mas lalo silang nagiging agresibo. Napansin ni Magno na halos lahat ng mga nilalang na nasa kanilang unahan
ay sa kanya nakatingin. Tumutulo ang mga laway nitong umaangil na parang asong galit. Isa sa mga kakayahan ng aswang ay ang magpalipat-lipat sa mga puno na madadaanan ng mga ito. Maging ang pag-akyat nito at pagtalon sa mga puno na ang malalaking sapot ay nagmistulang asido na kayang pumatay sa katawan ng puno. Ihanda niyo mga armas niyo. Kahit na anong mangyari, ay huwag na huwag kayong pakakagat sa kanila. Dahil lubang mapanganib ang laso na gawa ng sapot na lumalabas sa katawan ng mga aswang na kastor. Teka sandali lang po, no? Akala ko po ba mga lalaking nangangaliwa lang po nagiging biktima nila. Oo, apo. Pero iba ang kaso mo. Dahil may dugo kang babaylan na katulad sa aking dugo. Kaya manganganib ang buhay mo, apo. Pero hindi ko yun hahayaan na mangyari sa'yo. Mabilis ang ginawa nilang pagtakbo para makaiwas sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Ni hindi nila napansin ang mga matitinik na kahoy na nababangga nila. Nanay ko po! Naririyan na sila! Lolo! Rocky! Sa bandaron may bahay oh! Humingi tayo ng tulong! Bilisan nyo! Malapit na nila tayo maabutan! Habol hininga na itinuro ni Magno ang lumang bahay na gawa sa kawayan at kugon. Nagulat sila na isang babae ang nakatira doon. Ito rin ang babaeng napagtanungan nila kung saan matatagpuan ang baryo ng Alawihaw. Tila nakilala sila nito at mabilis silang pinapasok sa loob ng bahay nito. Mabilis nilang isinara ang pinto at napasilip sa siwang ng dingding si Magno. Kitang-kita niya na tumigil din sa paghabol sa kanila ang mga aswang na kastor. Pero hindi ito umaalis sa tapat ng bakuran ng babae. Dumito na muna tayo hanggat hindi pa umaalis sa mga aswang na kastor. Diyos ko, hindi ko alam na ganyan na pala sila karami ngayon. Saglit na napatigil sa pagsasalita si Lolo Tinoy nang makilala nito ang babae. Tila nabakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala habang nakatingin sa nakaupong dalaga na nananatiling walang imik na nakamasid lang sa kanila. Hindi ko alam, Susan, na dito ka na pala nakatira pagkatapos mong umalis sa bahay. Teka, sino po siya, Lolo? Siya si Susan. Magsasalita pa sana si Lolo Tinoy nang biglang pinutol ni Susan ang iba pang sasabihin ng matanda. Tila umiiwas itong makilala niya ang babae. Magaan ang kanyang pakiramdam sa dalaga, pero misteryoso ang dating ng pagkatao nito para sa kanya. Nalaman din niya na dati itong nakatira sa bahay ng matanda at alam niyang ang tingin na nakita niya sa babae ay bakas ng matinding galit para kay Lolo Tinoy. Maya-maya pa ay nakita nilang umalis sa harapan ng bahay ang mga aswang na kastor. Akala nila ay matatapos na roon ang kanilang pag-aalala, pero nagkamali sila. Muling binalot ng takot ang dibdib ni Magno nang makita ang aswang na kastor na umakyat sa kanilang bubungan. Mabilis na kumuha si Susan ng sibat at itinutok yun sa bubong. Mahaba ang talim ng pako na nasa dulo ng sibat, kaya nang biglang nakapasok ang kastor sa loob ng bahay, ay walang kahirap-hirap nitong tinusok ng sibat ang tiyan ng aswang. Bumagsak yun sa kanilang tapat at doon na mabilis na pinagsasasaksak ng babae ang katawan ng halimaw. Parang galit na galit ka sa halimaw, Susan ah. Sino ka ba talaga? Teka, Tol. Hindi pa ito oras para magtalungan kayo ng pangalan. Kailangan natin makaalis dito bago tayo ubusin ng mga halimaw na yan. Hindi na tayo makakaalis sa kubong ito. Nakulong na tayo. Marami na ang aswang na kastor sa labas. Kung ganun po hihintayin na lamang po natin patayin tayo ng mga aswang na yon. Hindi na natapos ni Rocky ang mga sasabihin nito. Biglang nasira ang dingding ng pinto ng bahay ng babae. Tuluyan ang nakapasok ang mga aswang na kastor. Wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban para sa kanilang buhay. Unang sumugod sa kanya ang kastor na may batik-batik na itim sa likod. Magkakasunod na pagpalo ng buntot ng pagi ang ginawa niya sa katawan ng aswang at kitang-kita niya kung paanong umusok ang katawan ng halimaw. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kawayan
at kahit nakahandusay na ang halimaw ay hindi niya ito tinigilan sa pagpalo hanggang sa pumutok na ang tiyan nito. Kumalat ang dugo at lamang loob nito sa saig. Saka lang sila nagkaroon ng pagkakataon para lumabas ng bahay para harapin ang mga natitira pang mga kalaban. Lolo, parami po sila ng parami. At hindi na po sapat ang ating sandata para labanan silang lahat. Mag-alala po. Hanggat nasa leeg ko umutya ng langgam, hindi nila tayo basta malalapitan. Sumunod kayo sa akin. Dito lamang kayo sa likod ko. Kailangan natin makatawid sa daan na yon para makatakas sa kanila. Diyos ko naman, oo. Tatakbo na naman tayo. Mas mabilis pang tumakbo ang mga hayop na yan sa atin eh. Paano natin sila matatakasan? May babae pa tayong kasama. Saka lang naalala ni Magno si Susan na nakapwesto sa kanyang likuran habang humahakbang ng pasulong paiwas sa mga aswang na kastor. Kitang-kita nila na parang natatakot ang mga ito sa matanda. Para bang may nakikita ang mga aswang sa kwintas na yon ni Lolo Tinoy. Hindi sila nakakalapit dahil sa taglay na liwanag ng suot kong mutya. Kalokohan naman yan. Niwala nga po ako nakikita ng liwanag eh. Maliban po sa sikat ng bilog na buwan. Dahil ako lang at ang mga aswang na kastor ang may kakayahang makakita sa liwanag ng mutya. Sige na, bilisan nyo na ang paglalakad. Tama na muna ang daldal. Hindi nagtagal ay narating nila ang bahay ni Lolo Tinoy. Napansin ni Magno na kusang umalis ang mga aswang na kastor nang makapasok sila sa bakuran ng matanda. Saka lang nakahinga ng maluwag si Magno nang makapasok na sila sa loob ng bahay ni Lolo Tinoy. Pero hindi pa man sila nakakapahinga ay isang panauhin ang hindi nila inaasahan. Dinig na dinig nila mula sa labas ang galit na boses ni Aling Nera. Nagkatinginan silang apat sa biglang pagdating ng kanyang ina. Lumabas ka dyan, Magno! Lintik ka! Itinuloy mo pa rin talaga ang pagpunta sa bahay ng mga hayop na yan! Diyos ko, Rocky! Nasundan tayo ni Mama! Sinasabi ko na nga ba sa'yo, pre? Malaking gulo to! Ang hayop na babaeng yon, may gana pang magpakita sa akin pagkatapos ng ginawa niya sa anak ko. Hindi na nga naitago ni Lolo Tinoy ang matinding galit para kay Aling Nera. Kaya ito na mismo ang humarap sa kanyang ina. Bakas sa mukha ni Magno ang pag-aalala, pati na ang pasimpleng pagsulyap niya sa nakasaradong silid ng kanyang ama. Alam niyang nakikinig lang si Mang Dani. Ang ipinagtataka niya lang, paanong nakarating kagad sa lugar na yon ang kanyang ina. Anong ginagawa mo rito? Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mo magpakita pa sa amin! Ilabas niyo ang anak ko! Wala kayong karapatan sa anak ko! Kaya ba kung ano-ano ang ipinapasok mo sa isip ni Magno para sirain kami ng anak ko? Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi niyo. Si Magno lamang ang kailangan ko. At kulang pa, ang hirap na nararanasan ng anak mo sa lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. Kaya kung tutuusin, ako ang dapat na magalit sa inyo. Sa pagkakataong yun, ay hindi na nakatiis si Magno na hindi harapin ang kanyang ina. Lumabas siya ng bahay at nakita niyang nakatayo ito sa balkonahe. Pagkakita sa kanya ni Aling Nera, ay kaagad itong lumapit sa kanya at isang malakas na sampal ang ipinidapo nito sa kanyang muka. Sapu-sapu niya ang kanyang pisngi nang hinarap niya ang kanyang ina. Ma, bakit niyo po ako sinampal? Masama po bang makita ko ang ama ko? Wala kang ama. Matagal nang patay ang ama mo. Hanggat hindi ko po nalalaman ang tungkol sa naging dahilan ng paghihiwalay niyo ni Papa, hindi niyo po ako mapipigilan sa paglapit ko sa kanya. May karapatan po ako malaman dahil anak niya ako. Hindi pinansin ni Aling Nera ang pagmamatigas ni Magno. Sa halip ay dinampot nito ang kanyang kamay at hinila siya palabas ng balkonahe. Pero iwinaksi niya ang kamay ng kanyang ina at galit na galit siyang humarap dito. Hindi niyo na po ako mapapasunod, Mama. Gagawin ko kung ano po ang gusto ko. May sakit si Papa at hindi ko siya iiwan para sumama sa inyo. Matagal na panahon na po siya naghihirap sa sakit niya, kaya wala pong dahilan para sumama pa ako sa inyo. Ayoko po magsisi sa huli.
Talagang magsisisi ka kapag nalaman mo kung anong ginawa niya sa akin. Kaya tara na, umalis na tayo dito. Malakas na tinabig ni Magno ang kamay ng kanyang ina, kasabay ng pagbalandra naman ng pinto sa kusina. Lahat sila ay napatingin sa gawi ng pinagmumulan ng ingay. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Magno nang makitang iniluwa roon ang kanyang ama na nanghihina ang katawan. Yun din ang unang pagkakataon na nasilayan niya ang kabuuan ng katawan ni Mang Dani. Hindi ito nilapitan ni Lolo Tinoy. Sa halip, pinanood lamang nito kung paanong sumuka ng malapot na likido si Mang Dani. Hirap na hirap ito sa sakit na nararamdaman at galit na tumingin sa muka ng dati nitong asawa. Siya ang gumawa nito sa akin. Ginawa kong aswang ng iyong ina. Umalis kayo sa pamamahay ko. Lalong-lalo ka na, Nera. Masaya ka na ba? Nakita mo na kung gaano akong pinahihirapan ang sakit ko. Ano? Masaya ka na ba sa ginawa mo sa akin? Sumigaw ng malakas si Mang Dani at bigla itong tumayo. Kitang-kita ni Magno ang malaking tiyan ng kanyang ama dahil sa pamamaga ng sugat nito sa tiyan. Pero ni bakas ng awa sa mukha ni Aling Nera ay wala siyang nakita. Para siyang unti-unting pinapatay habang nakikita niya ang galit sa mga mata ni Mang Dani at ganun din sa mga mata ni Aling Nera. Naiipit siya sa dalawang tao na nag-aaway sa kanyang harapan na parehong karugtong ng kanyang buhay. Kulang pa yung kabayaran sa lahat ng pananakit mo sa akin. Niloko mo ko. Minahal kita pero anong igilanti mo? Sa kabila na naging sakripisyo ko para sa'yo, tinalikuran ko ang pamilya ko para lamang lokohin mo ng ganito. Hindi kita niloko. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na nakainom ako noon nang may nangyari sa amin ni Paula. Huli na para mabawi ang aking nagawa dahil nagbunga na ang kamalian na yon. Pero hindi sapat na batayan yon para pahirapan mo ako ng ganito. Kung ganun, Mama, isa ka pong aswang. At kayo may gawa nito kay Papa? Hindi nakasagot sa tanong ni Magno si Aling Nera dahil nagulat siya sa biglang pag-atake ni Susan sa kanyang ina gamit ang sibat nito. Napasigaw siya ng malakas ng buong akala niya ay tatamaan nito ang kanyang ina. Pero nagulat siya nang biglang nagbago ang anyo ni Aling Nera. Naging isang bruhang aswang ito na unti-unting tinubuan ng pakpak sa katawan. Humaba ang kuko at sa isang iglap ay nagbago ang balat nito. Si Rocky na hindi makapaniwala ay bumagsak sa sahig at tulalang nakatingin lamang sa halimaw na si Aling Nera. Kaya pala nakarating kagad dito sa bahay ng matanda ay dahil kaya nitong lumipad at magpalipat-lipat ng baryo nang hindi gumagamit ng sasakyan. Ito ang dating ako na tinalikuran ko para sa iyong ama, Magno. Pero ang walang yan, niloko ko at ang babaeng yan na bunga ng kanyang pagtataksil ay binabalak naman akong patayin. Doon lang lumiwanag kay Magno ang totoong pagkatao ni Susan at kung sino ito sa buhay ng kanyang ama. Kapatid niya ito sa ama at hindi siya makapaniwalang pagtatagpuin sila ng gabing yun. Mabilis na lumipad si Aling Nera sa gawi ni Mang Dani at walang ano-ano ay dinagit nito ang nakaluhod na si Mang Dani. Nagawa na nitong madala ang kanyang ama sa impapawid. Nanghihinang napasalampak siya ng upo sa sahig. Saka lamang bumagsak ang kanyang masaganang luha na kanina pa niya pinipigilan. Inilihim niyo sa akin, Tolo, ang tungkol sa aking ina. Anong klase siyang nilalang lolo? Sagutin niyo po ang tanong ko. Anong klaseng aswang ang mama ko? Isang atik. Isang nilalang na kayang tumagal sa sikat ng araw at may kakayahang lumipad. Ang kinakain niya ay ang mga aswang na kastor. Siya ang nagbigay ng sakit sa iyong ama para pahirapan. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman kong hindi niya sasaktan ang anak ko. Gusto lamang nilang mag-usap hanggat naririyan ka.
hindi niya magagawang saktan ang iyong ama. Kung ganun po may dugo rin po ba akong atik? Wala, apo. Dahil ang pagiging aswang ng iyong ina ay kusa niyang hiniling sa supremo ng mga aswang para gumanti sa iyong ama. Ikaw naman, Susan, hindi kita masisisi kung malaki ang galit mo kay Nera. Pero kasalanan ito ng iyong ina. Kung hindi niya inakit ang iyong ama, wala sanang pamilyang nasira at hindi kailangan humantong sa ganito. Mapait na sumagot si Susan sa matanda. Sinabi nito na sapat na ang buhay na kinuha nito para papanagutin ang kanyang ina sa nagawa nitong kasalanan. Kaya lang ay hindi raw nito mapapatawad si Aling Nera dahil pinatay nito ang ina ng dalaga. Tila hindi gumagana ang utak ni Magno sa mga natuklasan niya tungkol sa pagkatao ng kanyang ina. Samantalang si Rocky ay nakatingin lamang sa kanila habang nakaawang pa rin ang bibig nito. Paano ko matatanggal ang sakit ng aking ama? Paano ko po siya maililigtas, Lolo? Ang pagsasali ng mutya ng langgam ang nag-iisa na lamang na paraan para mailigtas siya. Dugo mo lang na anak nila ang magpapalaya sa iyong ama. Ibabalik po ba niya ang papa ko? Sigurado po ba kayo na hindi sasaktan ni Mama ang ama ko? Oo, apo. Naniniwala akong hindi pa sapat ang paghihirap ng iyong ama para lang mawala ang galit ng iyong ina sa kanya. Naramdaman ni Magno ang paghagulgol ng iyak ni Susan sa kanyang likuran. Awang-awa siya sa kanyang kapatid dahil katulad niya ay biktima lang din ito ng pag-aaway ng mag-asawa. Hindi niya ito magawang lapitan dahil alam niyang maging ito ay masama na rin ang loob sa mga nangyayari. Hindi nga nagtagal ay narinig nila ang malakas na huni ng atik sa himpapawid. Katunog yun ng huni ng paniki. Malakas at masakit sa tenga. Mabilis siyang lumabas ng bahay para sana silipin ang kanyang ina. Kaya lang, mabilis na bumagsak sa kanyang harapan ang walang malay na si Mang Dani. May dugo ito sa balikat, gawa ng pagkakabaon ng matutulis na kuko ng kanyang ina sa laman nito. Maya-maya pa ay bumaba sa lupa si Aling Nera at bumalik ito sa dating anyo bilang isang tao. Tara na, Magno. Umalis na tayo rito. Ngayon pa. Ngayon pang alam ko na kung gaano kayo kasama. Ama ko ang pinahihirapan nyo. Kaya hindi ko siya iiwan. Itinatakwil ko na kayo. Hindi ko na kayo tinuturing na ina. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Magno sa buong kabayan. Kitang-kita niya ang bakas ng sakit sa mukha ng kanyang ina. Kaya naman, napaatras ito ng hakbang at maluwa-luwa ang mga matang napatingin sa kanyang gawi. Hinasabi mo bang mas kinakampihan mo pa ang walang yan kaysa sa akin? Oo, para sa akin, masahol pa kayo sa isang halimaw. Tila hindi nagustuhan ni Aling Nera ang sinabi ni Magno. Kaya naman, nagwala ito at muling bumalik sa pagiging aswang na atik. Lumipad ito sa himpapawid, kasabay naman ng pagdating ng mga aswang na kastor para sana ay atakihin sila. Dahil sa nararamdamang galit, walang takot na hinarap ni Magno ang mga halimaw. Apo ko, huwag kang lalabas! Mapanganib sila! Pre, huwag kang padadala sa galit mo. Hindi pinansin ng binata ang sinabi na yon ng kaibigan at ng kanyang lolo. Mabilis niyang sinugod ang mga kalaban at hindi niya inaasahan na marami na ang mga aswang na kastor na naghihintay sa kanya. Akma na sanang susugurin siya ng mga aswang. Nang isa-isang dinagit yun ng kanyang ina. Kitang-kita niya kung paano nitong kinain ang mga aswang na mukhang gagamba. Ang isa namang umatake sa kanya ay sinalubong naman niya ng paghampas ng buntot ng pagi. Hindi nagtagal ay tumulong na rin sa kanya ang kaibigan, pati na rin si Lolo Tinoy. Si Susan naman ay hindi umaalis sa tabi ni Mang Dani na wala pa ring malay na nakahiga sa lupa. Bawat pagpalo ni Magno ng buntot ng pagi sa katawan ng mga aswang ay bumabagsak ang mga ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at bumubula ang mga bibig
na parang nalalason. Samantalang ang iba naman na tinatamaan ng kanyang sandata sa tiyan ay biglang nasusunog at pumuputok ang mga tiyan. Nanghihina ang mga ito sa liwanag ng mutya ng langgam. Pagkatapos na makitang nagkalat ang lamang loob ng mga halimaw, ay dudubugi naman ito ng mga langgam na pula at uubusin ang natitirang dugo. Parang mga pirana kung umatake ang mga langgam na kayang utusan ng may suot ng mutya ng langgam. Nang hindi kinaya ang lakas ng kanilang mga sandata, ay sakalang tumakbo papalayo ang mga natitirang kalaban. Naiwan si Aling Nera na nakadapo sa sanga ng puno ng mangga. Sa katahimik itong umalis sa tapat ng kanilang bahay. Nilapitan ni Magno ang kanyang ama at pinagtulungan nila itong ipasok sa loob ng kwarto nito para gamutin ang sugat. Hanggang kailan niya pahihirapan ang ama ko, Lolo? Ang sama-sama niya. Ang sama po ng ina ko. Huwag kang magalit sa iyong ina. May dahilan kung bakit ginagawa niya ito, Apo. Kahit saan po tignan, Lolo, mali po talaga to. Para po silang walang pinagsamahan. Hindi ko po ito matatanggap. Pero Tol, may magagawa ka ba? Malalim na ang sugat ng kanilang galit sa isa't isa. Wala ka na magagawa sa kanila. Pipigilan ko sila magpatayan, Tol. Anong gagawin mo, Magno? Gagamitin ko ang kakayahan ng isang babaylan. Lolo, ipasa niyo po ang mutya sa akin at ako mismo ang pipigil sa kaibangan ng aking ina. Hindi basta-basta ang pagsasali ng mutya. Baka mapahamak ka. Kapag hindi mo kinaya ang epekto ng mutya ng langgam sa katawan mo, maaari kang mabulag. Bakit hindi po niyo tignan, Lolo? Kung malalampasan ko po ang pagsubok ng mutya ng langgam. Kung ito lamang po ang paraan para pareho ko silang mailigtas sa gagawin ko po. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, Lolo. Tulungan niyo po akong matalo ang galit ni Mama para kay Papa. Sapat na po ang ilang taon na pagdurusan ng ama ko para pagalingin siya. Pero meron ka pang hindi nalalaman, Apo. Baka mabigo ka. Ayokong mapahamak ka. Naniniwala po akong kapag ako na ang mahihirapan, ay mawawala na ang galit nila sa isa't isa. Mga magulang ko po nakasalalay dito. Kaya sana naman po, pagbigyan niyo na po ang kahilingan ko. Matagal na hindi nakasagot si Lolo Tinoy. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Maya-maya pa ay naramdaman niya na gumalaw ang daliri ng kanyang ama. Nagulat ito nang makitang nakaupo siya sa tabi ng Catherine nito. Bigla siya nitong naitulak. Maging si Lolo Tinoy ay ipinagtulakan din ito palabas ng silid. Umalis kayo rito! Hindi ko kayo kailangan! Gusto ko mapag-isa! Pwede ba, Papa, tumigil na kayo? Alam ko nahihirapan na po kayo sa sakit nyo. Kaya sana naman po, ay hayaan nyo na po akong tulungan kayo. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo na ako matutulungan. Huli na para sa tulong. Umalis ka na. Bumalik ka na ng Maynila. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyong mag-ina. Hindi na napigilan pa ni Magno ang bugso ng kanyang damdamin. Mabilis niyang iwinaksi ang kamay ng kanyang ama na nakapigil sa kanyang braso. Madamot ka, Papa. Manhid ka. Hindi ko ipinagsisiksikan ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Ang gusto ko lang naman ay yung mailigtas kayo. Dahil gusto ko kayong makasama na mas matagal. Pre, tama na yan, pre. Umalis na lang tayo dito kung yun ang gusto niya. Sandali lang. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ako'y pinagtatabuyan ng sarili kong ama. Ako ang biktima ng walang kwenta niyong pag-aaway. Si Susan, ano ang kasalanan niya para mahirapan siya ng ganito? Pakiramdam ko, parang ako pa ang may kasalanan sa inyo eh. Dahil hindi mo naiintindihan. Kung gano'n ay ipaintindi niyo sa akin. Hindi ako manghuhula. Ayaw kitang mapahamak, anak. At hindi ako manhid tulad ng sinasabi mo. Hindi rin ako madamot. Pero tatanggapin ko mga sinasabi mo. Mailigtas ko lang ang buhay niyong magkapatid.
Kaya po ba pati si Susan ay mas piniling manirahan sa gubat para pagbigyan ng kahilingan nyo? Pamilya tayo, Papa. Ang pamilya, hindi nagpapatayan. Sa halip, ay nagmamahalan. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Dani nang bigla itong magsisisigaw at namilipit sa sakit. Bumagsak ito sa sahig na para bang may pinipigilang lumabas hanggang sa unti-unting nakikita niya ang paglitaw ng malalagari nitong ngipin sa kanyang bibig. Napaatras silang lahat habang hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Mang Dani na nakahiga pa rin sa sahig. Diyos ko po! Lolo, ano po nangyayari sa kanya? Sige na anak. Umalis na kayo. Umalis na kayo sa loob ng kwarto ko. Nakikiusap ako. Hindi na halos makapagsalita si Magno nang makita ang dahan-dahang pagbuka ng sugat sa tiyan ng kanyang ama. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang lumabas sa hiwa ang aswang na kastor. Yun ang katotohanan na pilit na itinatago ng kanyang ama. Sumuka ito ng malapot na likidong kulay itim. Mabaho yun, kasabay ng paglabas ng halimaw sa tiyan ng kanyang ama. Bigla itong umangil ng nakakatakot na tunog na para bang asong galit. Hindi siya maaaring magkamali. Ang nilalang na lumabas sa tiyan ng kanyang ama ay siya ring nilalang na una nilang nakita sa daan. Ang aswang na lumapa sa isang lalaki. Akma na sanang tutusukin ng sibat ni Susan ang tiyan ng aswang, pero pinigilan ito ng matanda. Mabilis silang inilabas nito sa kwarto at iniharang ang lamesa para hindi makalabas ang nilalang na nasa loob. Hindi mo siya mapapatay, Susan. Tanging ang dugulang ng tagapagmana ng mutya ang makakatalo sa kanya. Ito ba ang dahilan, Lolo? Kaya po ba pilit kaming pinapalayo ni Papa sa kanya? Tama ka, Apo. Mahal na mahal kayo ng inyong ama. Kaya mas pinili niyang mahirapan ng ganito kaysa makasama kayo at manganib ang buhay niyo. Alam niyang sa sandaling makalabas ang halimaw sa kanyang tiyan, kayo ang agad nitong papatayin. Ito ang hindi alam ni Nera na kapalit sa kanyang ginawa. Tila naglaho ang lahat ng sama ng loob ni Magno nang marinig niya ang sinabi ni Lolo Tinoy. Iniisip pa lang niya ang hirap ng kanyang ama ay wala pa pala yun sa kalingkingan ng kanyang paghihirap. Muli niyang sinulyapan ang nakasaradong pinto ng silid ng kanyang ama habang naririnig ang malalakas na sigaw ni Mang Dani. Nasasaktan ito sa pagpipilit ng nilalang na lumabas sa kwarto nito. Si Rocky naman ay nanginginig ang kamay na hawak ang buntot ng pagi. Nakatutok yun sa pintuan at panayan lunok ng laway nang dahil sa labis na takot. Lolo, ito na po ang tamang pagkakataon para maipasa niyo po sa akin ang mutya ng langgam. Ililigtas ko po ang aking ama. Tutulungan ko po siya. Sina Rocky at Susan ang nagbantay sa pintuan para hindi makalabas si Mang Dani habang isinasagawa nila ang ritual ng pagsasali ng mutya kay Magno. Naghanda ang matanda ng insenso't kamangyan saka pinausukan ng mutya sa tapat ni Magno. Bumulong ang kanyang lolo habang nakapikit sa tapat ng bao na may baga ng apoy. Nang maikalat sa buong palibot ni Magno ang kulay itim na usok, ay saka naman isinuot ng matanda ang mutya sa leeg ng binata. Habang isinasagawa nila yon, ay mas lalong lumalakas ang sigaw ni Mang Dani sa loob ng kwarto nito. Maya-maya pa ay nakita ni Magno ang malakas na kulay pulang liwanag sa palawit ng kanyang mutya at laking gulat niya nang makita ang buhay na mata sa gitna ng palawit. Pero kagaya ng nasabi ng matanda, hindi basta-basta ang pagsasalin dahil kailangan niyang malampasan ang pagsubok ng mutya. Apo, lakasan mo ang loob mo. Isipin mo kung bakit kailangan mo tong gawin. Magno, tol, ayos ka lang ba? Diyos ko po, Lolo Tinoy, ang kanya po mga mata bigla po namula at tinubuan po siya ng pangil na parang sa langgam. Ano po nangyayari sa kanya? Lumayo ka sa kanya, Rocky. Nagsisimula ng kumalat ang malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Anumang oras ay baka magwala siya at masaktan ka niya.
Panandalian lamang siyang mawawala sa kanyang sarili. Sa nakikita ko, kaya niyang labanan ang matinding sakit ng kanyang buong katawan. Halos magkasabay na umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Magno at ni Mang Dani sa loob ng bahay ng matanda. Ramdam na ramdam ni Magno ang sakit ng kanyang buong katawan na para bang pinupunit ang kanyang kalamnan. Muli silang nakarinig ng malalakas na pag-angil sa labas ng bahay, habang si Magno naman ay nakahiga pa rin sa sahig habang namimilipit sa sakit ng katawan. Nagkakagulo ang kanyang mga kasama, pero hindi niya magawang magsalita. Abnormal na rin ang pagtirik ng kanyang mga mata at hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang mainit na pakiramdam. Kasunod, ang pagsusuka niya ng malapot na likido hanggang sa unti-unti na siyang nakahinga ng maluwag. Napalitan yon ng kakaibang lakas na parang lumulutang siya sa alapaap. Lolo, si Magno po! Nakaligtas siya! Nagtagumpay po ang kaibigan ko! Naramdaman ni Magno ang mahigpit na pagkapit ng kaibigan sa kanyang braso para alalayan siyang tumayo. Dinala siya nito malapit sa bangko na gawa sa kawayan, saka nangihina siyang napatingin sa matanda. Nagulat siya nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Susan. Kakaiba rin ang saya niya nang tinawag siya nitong kuya. Sa pagkakataong yon, tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Nabuo ang kanyang pagkatao at sa isang iglap ay bigla siyang nagkaroon ng kapatid na babae na nag-aalala para sa kanya. Huwag ka nang umiyak, Susan. Maililigtas natin si Papa. Pangako yan. Totoo nga na ikaw ang tagapagmana ng aking mutya ng langgam. Salamat, Apo, at nakaligtas ka. Saka lang naisip ni Magno ang tungkol sa kanyang ama na nakakulong sa loob ng silid. Dahan-dahan nilang binuksan ang pintuan ng kwarto nito, pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nasira ng aswang na kastor ang dingding ng silid ng ama at nawawala si Mang Dani. Nakatakas si Papa, Lolo! Kailangan ko siya sundan. Kayo na po muna ang bahala sa kapatid ko. Pre, paano ako? Sasama ka sa akin, Rocky. Gamitin mo si bat ni Susan. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak. Naku, na nga ba sinasabi ko eh. Ayoko pa mamatay, pre. Si Lolo Tinoy na lamang ang isama mo. Natatakot ako eh. Sige na, ako na lang. Tutal naman, Magno eh. Alam ko naman kung paano gagamitin ang mutya. Kaya malaki may tutulong ko para sa pagliligtas sa ama mo. Sa pagkakataong yon ay may punto ang matanda. Ito ang higit na nakakaalam sa lakas ng mutya ng langgam. Si Magno na ang gumamit ng sibat ni Susan. Bago umalis ay nakiusap siya sa kaibigan na bantayang mabuti si Susan. Babalik ako. Babalik kami ni Papa ng ligtas. Pangako yan. Mabilis na tumakbo si Magno patungo sa kakahuyan, habang si Lolo Tinoy naman ay nasa kanyang likuran, dala ang buntot ng pagi. Mabuti na lamang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya malinaw din nilang nakikita ang kanilang dinaraanan. Pagsapit nila sa gitnang kakahuyan, ay biglang nag-init ang mutya. Lumabas din ang malakas na liwanag sa kanyang kwintas na parang may isang ulap na itinuturo siya sa bahagi ng mga halaman na may malalagong dahon ng halamang gubat. Itinutok niya ang kanyang sibat at mula roon ay nakita niyang lumukso ang aswang na kastor para atakihin siya. Mabilis niyang naiwasan ang mga galamay nito, maging ang pagtama ng sapot sa kanyang katawan. Tila nasilaw ito sa liwanag, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para itusok sa tiyan nito ang kanyang sibat. Bumaon ang pako sa laman ng aswang at umangil ito na parang aso nasasaktan. Pagbagsak naman ito sa damuhan, ay niluhuran ito ng matanda at pinagpapalo ng buntot ng pagi sa leeg. Narinig nila na parang tumunog ang tiyan nito sa lakas ng pagkawasak ng tiyan ng aswang na kastor. Pinunasan ng matanda ang pisngi nitong nadikitan ng dugo ng aswang. Maya-maya pa ay tumambad naman sa kanila ang higit na mas malalaking aswang na kastor. Sa unahan ng mga ito ay ang kanyang amang nakatayo na tila hindi sila nito nakikilala.
Papa! Hindi kanya makikilala, Apo. Kaya mag-iingat ka. Papatayin ka niya para sa mutya na suot mo. Paano ko po siya mapipigilan, Lolo? Kung hindi ko po siya pwedeng saktan, paano ko pa po siya maililigtas? Kailangan mo mapatay ang kanyang sigbin. Ang aswang na kastor ay kalahi ng sigbin. Kaya mapapatay mo lang ang aswang kapag napatay mo ang nilalang na nakatira sa kanyang tiyan. Kasabay ng gagawin mong pagpatak ng dugo mo sa bibig niya para hindi na makabalik ang halimaw sa kanyang katawan. Diyos ko, ang hirap po pala. Paano ko gagawin yun, Lolo? Naguguluhan na po ako. Kaya mo yan, Apo. Alam kong matatapos ito. Maililigtas mo ang iyong ama. Tama na ang satsat. Pinatay niyo ang mga alagad ko. Kaya humanda kayo ngayon sa akin. Malakas ang sigaw nito na sumugod sa kanya si Mang Dani. Hindi niya nagawang iwasan ang unang pag-atake nito dahil kasabay nitong sumugod ang mga aswang na kastor. Bumaon ang kuko sa kanyang likod pero saglit lang ang kirot. Alam niyang biglang naghilom ang sugat na yon sa kanyang balat. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang sandata, sabay takbo, papasugod sa mga kalaban. Humanda kayo! Ito na ang katapusan nyo! Ha! Sa lakas ng pagkakapalo ni Magno sa kalaban na unang umatake sa kanya, ay pasadsad itong bumagsak sa lupa. Kasunod ang malakidlat niyang pagtusok ng kanyang sibat sa tiyan ng mga kalaban, habang si Lolo Tinoy naman ay abala na rin sa pagpalo sa katawan ng mga halimaw ng hawak nitong buntot ng pagi. Nang makita nila ang mga kalaban na nakahandusay sa lupa, dahan-dahang umatras sa mga ito at hinayaan ng mga ito na si Mang Dani ang humarap sa kanila. Sakto naman ang pagdating ng kanyang ina. Isa-isa nitong dinagit ang mga aswang na kastor at dinala sa itaas ng puno ng nyog. Wala itong awa na nilapa ang mga kastor. Magno, Apo! Ang kastor na hindi umaalis sa kanyang likuran ay ang halimaw na kailangan mong patayin. Sundan mo lang ang iniikutan ng gabay ulap ng mutya ng langgam. Siya ang magtuturo sa iyo sa sigbin na nakatira sa tiyan ng iyong ama. Iginala ni Magno ang kanyang paningin sa halos magkakamukhang kastor na nasa kanyang harapan. Napako ang kanyang atensyon sa nilalang na nasa likuran ni Mang Dani. Mataas niyang tinalon ang ere gamit ang kanyang sibat at tinukod niya yun sa lupa para maiwasan niya ang nakatayong si Mang Dani. Sakto ang kanyang pagbagsak sa harapan ng aswang na kastor. Mabilis niyang tinusok ito ng kanyang sibat. Bumagsak ito sa lupa, kaya lang ay nagpakawala ito ng sapot na muntik nang tumama sa kanyang dibdib. Kasabay ng pag-ikot niya ay malakas niyang hinagupit ng palo ang leeg ng halimaw. Bumagsak din ang kanyang ama sa lupa habang namimilipit sa sakit. Saktong pagbaba naman ng kanyang ina para patayin si Mang Dani ay humarang siya rito at maging ito ay hindi nakaligtas sa bagsik ng kanyang sandata. Bumalandra ang kanyang ina sa kahoy at halos mapaigik ito sa sobrang sakit ng likod. Hindi ko nahahayaang gawin niyo ang gusto niyo. Mas masahol pa kayo sa halimaw. Muli niyang hinarap ang nakahigang aswang na kastor habang umaangil ito na parang galit na aso. Walang humpay niyang pinagsasasaksak ito gamit ang kanyang sibat. Wala na siyang pakialam kung saan ito tamaan hanggang sa marinig niya ang sigaw ni Mang Dani na tila nasasaktan sa ginagawa niya sa nilalang na nasa harapan nila. Gawin mo na, Apo! Wala nang oras! Sa kanya tinusok ng pako ang kanyang palad at mabilis na nilapitan ang namimilipit niyang ama. Pinatakan niya ito ng dugo sa bibig na tuluyang nagpakawala ng malay sa kanyang ama. Habang si Aling Nera naman ay dahan-dahang bumangon para sana pigilan siya sa kanyang ginagawa. Kaya lang ay sinunggaban naman ito ng natitirang halimaw sa likod nito. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makitang nakagat ng aswang na kastor ang braso ni Aling Nera. Naputol yon na halos tumalsik pa sa kanyang muka ang lumipad nitong braso. Wala na siyang sinayang na pagkakataon. Mabilis niyang sinugod ang mga kalaban na umatake sa kanyang ina.
Kasabay ng pagbagsak nito sa lupa, ang pagkalat naman ng liwanag na nagmumula sa kanyang mutya. Biglang nalusaw nito ang mga aswang na kastor at naglaho ang pakpak ni Aling Nera. Ang sugat naman sa tiyan ni Mang Dani ay bigla rin nagsara at nagkaroon ito ng kulay sa labi. Nawala ang dugo sa naputol na braso ng kanyang ina habang umiiyak itong napaluhod sa kanyang harapan. Patawad, anak. Patawad. Hindi ko sinasadya. Hinintay mo pang mawalan ka ng braso bago mo maisip na mali ang ginawa mo. Ang totoo ay nagkamali ka sa inakala mong niloko ka ng anak ko. Dahil ang totoo, inakit lamang siya ni Paula. Walang kasalanan si Dani. Totoong minahal ka niya. Mas pinili niyang tanggapin ang parusa kaysa ang kamuhian ka. Diyos ko, hindi ko alam. Nagpadala ako sa aking galit. Walang kapatawaran ang nagawa ko. Wala po kayong kasalanan sa akin, Ma. Si Papa, siya ang biktima ng galit nyo. Siya ang nagdusa. Matagal niya nang pinagsisihan ang nagawa niya para sa inyo. At hanggang sa huli, inilalayo niya ako sa kapahamakan. Narinig nila ang yabag ng paa ni Susan at Rocky na magkahawak kamay na dumating sa kanilang kinaroroonan. Nagising si Mang Dani at unti-unting bumangon. Tumambad sa mga mata nito ang nagkalat na katawan ng mga aswang na kastor. Bago tumingin sa kanya na may luha ang mga mata. Maraming salamat. Maraming salamat, anak. Nailigtas mo ko. Tinulungan niya po tayo, Papa. Tinulungan ako ng Panginoon sa pamamagitan ng mutya ng langgam para hindi tuluyang mahila sa pagkakamali ang bawat isa sa inyo. Mabilis na lumapit si Mang Dani at Aling Nera sa kanyang kinatatayuan. Maigpit na yakap ang pinakawalan ng mag-asawa para kay Magno. Si Susan naman ay hinila ni Aling Nera at mahigpit na nagyakap ang dalawang babae. Halos mapaluwa si Lolo Tinoy sa eksenang nasasaksiyan sa pamilya. Para itong nabunutan ng tinik sa dibdib. Bumitaw sa pagkakayakap si Magno at hinubad ang kanyang suot na mutya. Itinaas niya yon sa ere. Lumiwanag ang buong kwintas at mula sa lupa ay gumapang ang mga pulang langgam para kainin ang mga natirang laman ng mga aswang na kastor para alisin na ng tuluyan ang mga bakas nito. Si Aling Nera ay bigla ring nawala ang pagiging aswang dahil sa pagkawala ng braso nito na pinaglipatan ng Supremo para maging aswang ito. Dalawa ang kanyang nailigtas dahil sa tulong ng kanyang mutya ng langgam. Magmula noon ay nawala na ang misteryosong pagkalat ng mga sakit sa buong baryo. Sina Rocky at Susan naman ay nagkamabutihan at agad ding nagpakasal. Sa ngayon ay masaya silang nagsasama sa gitna ng palayan. Habang ang kanya namang mga magulang ay muling nagsama. Siya naman ang nagpatuloy sa panggagamot ng matanda. Isa na siyang albularyong babaylan na may kakayahang gumamot ng sakit na hindi nakikita ng tao at nalalaman ang mangyayari pa lang sa hinaharap. Isa yung patunay na walang mabigat na pagsubok sa isang pamilyang nagtutulungan at nagmamahalan.